Mapagpalang araw pagsapit ng takip silim. Gusto ko lang ibahagi yung kakaibang nangyari sa akin noong nag-work pa ako sa isang clothing shop sa loob ng mall dito sa Quezon City. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Multo ba, sumpa, o anong klaseng nilalang. Pero sigurado ako, hindi normal yung nakita ko. Ako nga po pala si Cherry. Mga 2022 yun. Bagong bukas pa lang yung store. Maganda ang setup. Puro puti at salamin. Minimalist ang interior. Sa harap ng shop, may 3 manikin na nakadisplay sa glass wall. Lahat babae, naka-modern casual outfit. Ako yung naka-assign sa closing shift. Madalas, 2 PM hanggang 10 PM. Kasama ko si Jen at si Carlo. Normal lang naman lahat sa simula. Customer service, folding ng clothes, at pag-aayos ng mga display bago magsara. Pero simula nang mapansin ko yung isang manikin sa gitna ng display, parang may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, pero tuwing naglilinis ako sa harap ng glass wall, parang iba ang posisyon niya kumpara sa kanina. Minsan, nakatagilid ang ulo. Minsan, nakatingin diretso. Minsan, parang nakayuko. Sabi ko kay Jen, "Uy, ikaw ba yung nag-ayos ng mannequin kanina?" "Hindi ah. Huwag mo akong takutin. Wala pa nga akong hinawakan dyan simula umaga." Tinawanan ko lang. Baka ako lang nagkakamali ng tingin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may mali. Kapag ako na lang mag-isa sa store habang nag-aayos ng stock sa back room, naririnig ko yung tunog ng plastic joints ng manikin na parang tumutunog. Gaya ng tunog na gumagalaw na braso o liig. Minsan, sumisilip ako sa glass at parang iba na naman na ang posisyon ng ulo niya. Isang gabi, mga bandang 9:45, kami na lang 3 sa loob ng tindahan. Si Carlo nag-aayos ng cash register. Si Jen naglilinis ng fitting area. Ako naman nagpo-fold ng mga damit sa harap ng display. Tahimik lahat. Tapos biglang may narinig kaming mahina pero malinaw na kaluskos ng sapatos mula sa may bandang entrance. Nilingon ko, pero wala namang tao. Sarado na rin ang glass door. Pagtingin ko sa display, doon ko napansin yung mannequin sa gitna, nakaharap na sa loob ng tindahan. Dati nakatingin lang yun palabas sa glass. Ngayon, nakapihit ang ulo niya. Parang nakatingin sa amin. Napaatras ako. "Jen, Carlo, tignan niyo to." Sabi ni Carlo, "Baka ikaw yung naggalaw niyan kanina. Hindi ako lumapit dyan." "Hindi ako lumapit dyan," sagot ko. Tahimik lang kami, pero sa salamin, kita naming parang may maliit na crack sa liig ng mannequin. Parang pwedeng gumalaw talaga. Kinalabutan ako, at nung sinubukan kong takpan ng kortina yung display, bigla ko narinig yung tunog ng nabibitak na plastic joint sa likod ko. Paglingon ko, nakita kong bahagyang gumalaw ang braso ng mannequin. Parang dahan-dahang bumababa mula sa dating posisyon. Pero malinaw kong nakita yung galaw. Hindi yung hangin, hindi yung ilaw, kundi parang may buhay. "Cherry, nakita mo yun?" tanong ni Jen. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Si Carlo agad nilapitan yung mannequin, kunwari matapang. "Teka nga, baka nag-loose lang to," sabi niya habang dinadampot yung braso. Pero bago niya mahawakan, biglang gumalaw ang ulo ng mannequin. Umikot pa kanan. Sabay kaming napasigaw. Tapos yung ilaw sa tindahan, nagpatay sindi ng sabay-sabay. Parang magbabrun out pero wala naman sa ibang store. Mula sa may speaker ng tindahan, may tumunog,
isang mahinang boses ng babae. Ang sakit! Napaatras si Carlo, halos madulas sa sahig. Sabi ko, tara na, tara na! Pero ayaw kumilos ni Jen, nakatigil lang siya sa manikin. Nang lapitan ko siya, nakita kong parang nanlilisik yung mata niya at nakatingin siya sa mata ng manikin, parang na-hypnotize. Hinila ko siya, pero bago ko siya mailabas, nakita ko sa gilid ng mata ko, gumalaw lahat ng manikin. Isa-isa, parang unti-unting sumasayad ang mga paa sa sahig. Yung tunog ng plastic joint at fabric, sabay-sabay na nagkakaluskos. Tumakbo kami palabas ng tindahan. Halos mabasag ko na yung glass door sa pagmamadali. Nang lumingon ako bago ko maisara, nakita kong yung unang mannequin, yung babae sa gitna, nakalapit sa may counter, nakatingin sa amin at nakataas ang isang kamay. Parang nagwawagayway na nagpapaalam. Pagdating ng guard, agad naming ikunento pero nung bumalik kami sa loob kasama siya, wala nang kakaiba. Lahat ng mannequin nasa dati ng pwesto. Walang bakas na gumalaw o nabasag. Kinabukasan, kinausap kami ng store manager. Sabi niya, may mga nakapansin din daw na bago magbukas ang tindahan tuwing madaling araw, may naririnig silang kaluskos. Parang may taong naglalakad sa loob kahit sarado pa. At ayon daw sa isang dating tenant ng lugar, dating sewing shop daw yung space bago naging clothing store. At may babaeng mananahi raw na namatay doon nang maipit sa industrial sewing machine habang gumagawa ng mga display costume. Mga damit na ngayon, suot ng mga mannequin. Pagkatapos ng insidenteng yon, lumipat na ako ng trabaho. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw po, Sir Dave. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa akin last year. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Nagwo-work ako noon bilang part-timer sa isang sikat na mall dito sa Pampanga. Hindi ko na lang babanggitin kung anong mall. Baka may makabasa na taga ron. Basta isa siya sa mga laging dinadagsa ng tao, lalo tuwing weekend. Tawagin niyo na lang po akong Mitch. Tuwing closing shift ako madalas, mga 2 p.m. to 10 p.m. Sanay na akong umuwi ng gabi. Pero nung gabing yun, iba ang pakiramdam ko pagpasok ko pa lang sa trabaho. Pagpasok ko sa staff entrance, napansin kong medyo tahimik. Usually, kahit papano may maririnig kang nagkukulitan na janitor o nag-aasara na guard. Pero ngayon, parang wala. Yung hallway papunta sa locker area, may mahabang salamin sa gilid. At habang naglalakad ako, napansin kong parang may dumaan sa likod ko sa refleksyon. Paglingon ko, wala. Pero sa refleksyon, parang may anino pa akong nasilip sa dulo ng koridor. Hindi ko na lang pinansin. Baka pagod lang ako. Bandang 9 p.m, nag-announce na closing sa mall. Nagsimula na kaming mag-ayos, magbilang ng sales at maglinis ng counter. Kasama ko noon si Rika, kasamahan kong cashier din. Habang naglilinis siya ng glass display, sabi niya bigla, "Mitch, may nakita kang batang dumaan?" "Ha? Wala naman na. Sarado na yung gate. Kanina kasi may bata na nakaputing damit, dumaan sa harap. Akala ko anak ng janitor." Sabay naming sinilip sa labas. Wala naman. Tapos napansin naming patay na pala ang kalahati ng ilaw sa floor namin. Usually, automatic yon, pero parang nag-brown out sa part na yon. After a few minutes, nagpaalam na sa amin yung guard sa floor na magra-rounds na siya sa CR area bago kami sabay-sabay lumabas. Naiwan muna kami ni Rika sa counter. Taimtim kaming nag-aayos ng resibo. Nang bigla naming narinig yung tunog ng
batang tumatakbo. Yung tipong yapak sa tiles na magaan pero mabilis. Sabay kaming napatingin. Walang tao. Pero malinaw yung tunog talaga. Nagkatinginan kami ni Rika. Pareho kaming kabado pero nagkunwari kaming kalmado. Siguro may naiwan lang na anak ng staff, sabi niya, pero halata sa boses niyang nanginginig. Paglabas namin, nakita naming bukas pa yung isang CR malapit sa escalator. May konting ilaw lang mula sa loob, pero tahimik. Tahimik na tahimik. Sabi ng instinct ko, wag na nating silipin. Pero bago ko pa man masabi, lumapit na si Rika. Tinawag niya. Hello? May tao po ba rito? Walang sumagot. Pero biglang may umalingaw-ngaw na tunog ng batang tumatawa. Napaatras kami pareho. Hindi namin alam kung saan galing. Pero parang mula sa loob ng CR, sabay naming nilingon ang guard na pabalik. Pero pagtingin namin, wala na siya sa hallway. At doon na nagsimulang maramdaman kong parang may nakamasid sa amin. Yung hangin sa paligid parang lumamig ng sobra. Yung ilaw kumikislap-kislap. At sa salamin ng CR, parang may nakatayo sa likod namin. Pagkatapos namin marinig yung tawa ng bata, napako lang kami sa kinatatayuan. Hindi na ako makagalaw. Si Rika naman parang gustong umiyak pero pinipigilan lang. Yung CR na bukas, may ilaw pa pero mahina, parang papatay na fluorescent. Nagtitilamsikan din ang tubig sa lababo kahit walang tao. Ang ginawa namin, tinawag namin ulit yung guard pero walang sumasagot sa radyo. Tahimik na sa floor. Kahit dapat may maririnig pa kaming ibang nagliligpit. Lumapit ako ng dahan-dahan sa pinto ng CR. Hawak ko yung phone ko, naka-flashlight mode. Habang papasok ako, naamoy ko yung parang lumang pabango. Yung amoy ng lumang manika na basa pa. Tapos sa salamin ng CR, nakita ko yung refleksyon ni Rika sa likod ko. Pero sa gilid ng refleksyon niya, may batang nakatayo. Nakaputing damit, nakayuko, basa ang buhok, at nakatapak sa tubig. Napasingap ako. Rika, huwag kang gagalaw. Dahan-dahan siyang lumingon. Pero pagharap niya, wala na ang bata sa salamin. Ang sumunod, may kaluskos sa isa sa mga cubicle. Tapos biglang bumagsak yung pinto ng cubicle ng malakas. Napasigaw kami pareho. Tumakbo kami palabas ng CR. Pero habang tumatakbo, rinig pa rin namin yung tawa ng bata. Papalapit ng papalapit. Paglingon ko, sa may bandang escalator, may maliit na anino ng bata na tumatakbo rin. Mabilis, pero walang tunog ng hakbang. Nang makarating kami sa guard post, nakita naming bumukas ang logbook. Pero wala yung guard. Yung CCTV monitor, nagpa-flash din. Sa isa sa mga screen, nakita ko yung floor namin. May batang dumadaan, pero transparent. Parang usok. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating na yung isa pang guard mula sa ibang floor. Sabi niya, "Bakit kayo hingal na hingal? May nakita na naman ba kayong bata?" "Na naman?" tanong ko. "Oo, matagal nang may report dito ng batang nagpapakita tuwing closing. Akala namin chismis lang, pero ilang janitor na rin ang ayaw mag-duty sa floor na to." Kinabukasan, nagpa-bless daw yung management ng mall. Ayon sa matandang security supervisor, ilang taon na raw ang nakalipas nang may batang babae na naiwan at natrap sa elevator noong panahon ng bagyo. Hindi na siya nailigtas at mula noon, sinasabing umiikot pa rin siya sa floor kung saan namin siya nakita. Pero pagtapos ipa-bless ang mall, hindi na ulit siya nagparamdam.
Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Boss Dave, gusto ko lang ikwento. Yung nangyari sa akin 3 buwan na ang nakakalipas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung totoo ba yung naranasan ko o parang panaginip lang. Pero malinaw sa isip ko ang lahat. Bawat amoy, bawat tunog, bawat segundo. Ako nga pala si Ron. Sabado yon, bandang 3:00 ng hapon. Galing akong arcade sa isang mall sa Pasay. Mag-isa lang ako. Naisipan kong maglakad-lakad muna sa upper floor bago umuwi. Habang nag-iikot ako, napansin kong halos lahat ng tao ay nasa ground floor. Tahimik sa bandang itaas, konti lang ang bukas na store. Karamihan, sarado o under renovation. Tapos may isang shop na agad akong napansin. Walang pangalan sa signage, puro itim lang na background at puting ilaw sa loob. Parang butik, pero walang display na damit o gamit. Sa halip, may mga kakaibang bagay. Lumang relo, typewriter, lumang telephone, mga laruan na hindi ko na nakikita ngayon. Nagtaka ako kasi di ko to nakikita dati. Lumapit ako. Walang tao sa labas. Pero bukas ang pinto. May malamig na hangin na lumalabas mula sa loob. Pero hindi amoy aircon. Amoy alikabok na may halong pabango. Pagpasok ko, napansin kong ang tahimik. Walang background music, walang cashier, walang kahit anong tunog maliban sa mahina kong paghinga. Ang sahig, parang gawa sa makintab na marmol. Ang ilaw, parang fluorescent, pero nagre-reflect sa mga lumang gamit sa paligid. Habang naglalakad ako, napansin kong walang ibang pumapasok. Wala ring dumadaan sa labas. Kahit sa glass wall ng store, parang hindi mo nakita ang koridor ng mall. Para bang naiba yung paligid. May isang istante sa dulo na may mga relo. Lahat pare-parehong tumitik-tak. Pero hindi sabay-sabay. Yung isa, mabilis. Yung isa, mabagal. Tapos yung isa naman, pabaliktad ang ikot. Bigla akong narinig na may nagsalita sa likod ko. Mahina lang. "Na-late ka na." Paglingon ko, may matandang babae. Nakaitim, maayos manamit. May mahinhin ng ngiti, pero malamig ang tingin. Sabi ko, "Ay, sorry po. Open po ba kayo?" Tumangulang siya. "Matagal na kaming bukas, pero bihira may nakakapasok." "Ha? Paano yun? Dati wala naman dito tong shop na to." "Kasi hindi lahat ng pinto para sa lahat ng tao." Biglang sumara ang pinto sa likod ko. Walang hangin, walang tao, pero malakas ang tunog. Tumakbo ko pabalik, pero nang lingunin ko, iba na ang paligid. Hindi na mall. Yung labas ng glass wall, puro ilaw na parang alon. Parang glitch. Parang nasa loob ako ng isang computer program. Sabi ng babae, "Dito pumapasok ang mga hindi dapat nandito." Tapos napansin kong yung mga laruan, relo at lumang gamit sa paligid gumagalaw ng kusa. Yung mga relo sabay-sabay na tumigil. Yung typewriter biglang nag-type mag-isa. Ang nakasulat, "Takbo." Tumakbo ako. Habang tumatakbo, parang paulit-ulit lang ang nilalakaran ko. Parehong istante, parehong lumang telephone, parehong makina. Tinawag ako ng matanda, pero pagtingin ko, wala na siya. Ang naririnig ko lang ay mga boses, pabulong, paulit-ulit. "Huli ka na.
Huli ka na. Pagod na pagod ako at nang lingunin ko ulit yung pinto, bigla itong bumukas. Nakakasilaw na puting ilaw. Tumakbo ako palabas at pagsara ng pinto sa likod ko, bigla akong nasa hallway na ulit ng mall. Nasa harap ko, bakanteng espasyo lang. Walang shop, walang signage, walang kahit ano. Nagulat ako. Lumapit pa ako sa guard na nagro-ronda. Sabi ko, "Kuya, nasan yung shop dito kanina? Yung may mga lumang gamit?" Sir, matagal nang sarado tong parte ng floor na to. Wala nang shop dito simula pandemic." Napatulala ako. Bumalik ako kinabukasan para patunayan sa sarili ko. Pero totoo nga, walang shop. Pader lang, tapos may marka ng lumang pinto na tinakpan ng pintura. Hanggang ngayon, tuwing nasa mall ako at may tahimik na parte, hindi ko maiwasang makaramdam na parang may ibang mundo lang sa likod ng ilang pinto. Mga lugar na hindi natin dapat pinapasok. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.